Ikaw na babae, sabihin mo sa akin. Kaninong anak ang nasa tiyan mo, sabihin mo sa akin. Nabuntis ang biyenan ko sa pagtataksil, itinago ko para sa kanya. Pero siya pa ang nagsumbong, ang asawa at biyenan ko. Lalo akong inapi, nakita ko na ang tunay nilang ugali. Ang pangit na mukha ng pamilya ng asawa ko. Nay, nasaan ka? Nay. Nay, bakit ka nagmamadali? Tinawagan mo ako para pumunta. May masakit ba sa katawan mo? Hindi ito totoo. Nay, ano nang nangyari sa'yo? Nay, buntis ka, kaya ka pala nagmamadali. Tinawagan mo ako para dito. Tatawagan ko na si Mingyuan at si Itay. Hindi, huwag mong sasabihin sa kanila. Bakit? Dahil ang anak sa tiyan ko. Hindi kay Itay. Nay, nagtataksil ka. Xiaoning, 3 taon ka ng kasal sa pamilya namin. Alam kong mabuti ang puso mo, kaya ikaw lang ang sinabihan ko. Huwag mong sasabihin sa kanila ang pagbubuntis ko, Nay. Luluhod ako sayo. Nay, ano nang ginagawa mo? Tumayo ka. Xiaoning, mainitin ang ulo ng biyenan mo. Kung malalaman niyang nagtataksil ako at buntis, hindi niya ako patatawarin, isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo si Mingyuan. Kakagaling lang niya sa abroad para mag-aral. Nasang peak ng career niya ngayon. Kung may ganitong eskandalo sa pamilya, maapektuhan ang promotion niya. Sige, ipapangako ko, pupunta na ako. Para magpa-schedule ng abortion. Huvak. Bakit? Kailangan ng pahinga pagkatapos magpa-abort, ang biyenan mo. Kasama ko araw-araw, kung malalaman niyang nagpa-abort ako. Maaring malaman niya. Ano ang gusto mong gawin? Ako. Hindi ka rin alam. Nay, huwag kang mag-alala. Ngayon ay first anniversary ni Mingyuan mula sa abroad. Umuwi siya, mag-celebrate muna tayo. Bukas, mag-iisip ako ng paraan para sa'yo. Si. Bigyan mo ako ng pregnancy report, itatapon ko. Xiaoning, pakiusap, huwag mong sasabihin. Huwag mong sasabihin sa pamilya, basta't hindi mo sasabihin. Nanay, ipinapangako ko na sa hinaharap, lahat ng bagay sa bahay ay susundin ko ang iyong sinasabi. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Ang hindi inaasahang pagbubuntis ng biyenan. Dapat bang sabihin sa asawa ko? Mahal. Mahal, anong nangyari sa'yo? Ako wala, okay lang ako. Mahal, 3 taon na tayong kasal, hindi kita naalagaan ng maayos. Sa 1 taon kong pag-aaral sa abroad, salamat sa pag-aalaga mo sa mga magulang. Mahirap para sa'yo. Mahal, ang maikling paghiwalay ay nagpapasaya sa pagbabalik. Ngayong gabi, babawi ako sa'yo. Xiaoning, naitapon mo na ba ang pregnancy report? Mula nang malaman ang pagbubuntis, lagi akong hindi mapalagay. Mahal, anong tinitignan mo? Wala. Spam text lang. Mahal, matulog ka na, pagod ako ngayon. Bukas babawi ako sa iyo. Sige, pahinga muna, hindi naman ako alis. Marami tayong pagkakataon sa hinaharap. Matulog ka na.
Mahal, ano nang sinusunog mo? Buntis ka. Mahal, mali ang ginawa ko. Hindi ko dapat itinago sa iyo. Mahal, kulang ang pag-iisip ko. Pero ang kahihiyan ng pamilya ay hindi dapat ipaalam sa iba. Huwag mong sasabihin kanino man, lalo na sa tatay mo. Kahihiyan ng pamilya, alam mo pa ang kahihiyan ng pamilya. Mahal, bakit mo ako sinasaktan? Sinusuntok kita dahil sa iyong kahihiyan. Mahal, mali ang pagtago ko, pero matanda na ang tatay. Paano kung malaman niya ang totoo at hindi niya matanggap? Para din ito sa ating mga magulang at sa iyong karera. May mukha ka pang magiting ng mga magulang. Kung talagang iniisip mo sila, paano ka nakagawa ng ganitong kahihiyan? 1 taon na ang nakalipas, pinili kong mag-aral sa abroad para sa karera. Hindi mo na mag-anak, pumayag ka. Sa loob ng 1 taon, natatakot akong mag-isa ka sa bahay at malungkot. Bawat buwan, nagpapadala ako ng extra 5,000 pesos, pero ikaw, ano nang ginagawa mo sa likod ko? Ano nang ginawa ko? Sa labas, sa likod ko. Binigyan mo ako ng malaking kahihiyan. Ngayon, hindi mo alam kung kanino ang bata sa tiyan mo. Kung hindi ko nakita ang pregnancy report. Hanggang kailan mo pa ito itatago sa akin? Asawa, nagkakamali ka. Hindi ganyan ang nangyayari. Hindi ako ang buntis, kundi si. Mingyuan, ano NG nangyayari sa inyo? Anong hawak mo? Manugang, buntis ka pala? Tatay. Buntis nga ang babaeng ito, pero hindi akin ang bata. Ano? Tatanungin kita ulit, kanino talaga ang nasa tiyan mo? Ngayon din, papuntahin mo agad ang taong ito sa harap ko. Ikaw ang tinatanong ko, bakit mo tinitingnan si nanay? Kanino talaga ang anak sa tiyan mo? Asawa, hindi ganyan. Wala talaga akong ginawang masama sa'yo. Hindi talaga ako ang buntis. Nakita kong nagtago ka ng madaling araw. At sinunog ang pregnancy test result. Ang inat-inat mong itago. Kung hindi sa'yo, kanino pa kaya ito? Mas mabuting aminin mo na ang totoo. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mangyayari. Shening, mula nang ikasal ka sa pamilya namin, hindi ba't mabuti ang trato namin sa'yo? Ang anak ko pa nga ay labis ang pag-aalaga sa'yo. Lahat ng gusto mo ay binibigay, pero niloloko mo ang asawa mo. May kinakasama kang iba, at buntis ka pa sa kanya. Hindi ka nahiya sa asawa mo? Nanay, magsalita ka naman. Nanay mo, Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Xiaoning, alam na ng lahat na ikaw ang buntis. Dapat mong aminin. Sino ba talaga ang lalaki sa labas? Sabihin mo, Tak. nanay, ano nang sinasabi mo? Xiaoning, huwag mong sisihin si nanay. Kung malalaman ng biyenan mong nagloko ako, papatayin niya ako. Ginawa mo ang kahiyang ito, tapos hihingi ka pa ng awa kay nanay. Shening, sa tagal nating mag-asawa. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ka kasama. Babaeng ito, sabihin mo sa akin, kanino ang anak mo? Sino talaga? Sabihin mo. Hindi ako ang nagloko, kundi ang nanay mo. Siya ang may kasalanan. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo iniisip ang pag-amin. Imbes, pinapasa mo pa ang kasalanan sa nanay ko. Shening, 1 taon lang tayong hindi nagkita. Bakit ganito ka na ngayon? Ang pamilya namin ay hindi kayang tanggapin ang isang babaeng walang hiya. Mingyuan, tawagan mo ang mga magulang nitong walang hiya. Sabihin mong pumunta sila bukas ng umaga at kunin ang babaeng ito. Ipapakita ko sa pamilya Shen kung anong klaseng anak ang pinalaki nila. Ano bang klaseng walang hiya ang taong ito?
Nanay, tatay, tumawag sa akin ang bayaw ko sa kalagitnaan ng gabi. Pinapunta tayo ng maaga. May problema ba? Hindi ko alam. Tinawagan ko ang ate mo, hindi sumasagot. Nanay, tatay, ang sweet naman ng ate ko at ng bayaw ko. Tiyak na magandang balita ang dahilan kung bakit tayo pinapunta. Tara, dadalhin ko kayo sa kotse. Nanay, tatay, mga magulang at kapatid ni Shanning. Kakatawag lang nila, malapit na silang dumating. Sige, pagdating nila, ipapakita ko sa kanila. Anong klaseng anak ang pinalaki nila? Lolo Suminyuan, sa tingin ko, huwag na nating palakihin pa ito, hayaan na natin. Ano? Hayaan na lang? Nanay, buntis si Shanning sa ibang lalaki. Pinahiya nito ang anak mo. Paano natin ito hahayaan lang? Ngayon mismo, dapat bigyan tayo ng paliwanag nitong walang hiya at ng pamilya Shen. Tara, dalhin natin ito sa ibaba para ipahiya sa lahat. Anak, Ate, anak, bakit ka naging ganito? anak, ano ang nangyari sa ulo mo? Sinasaktan ka ba ng pamilya Su? Su, kayo ba ang nanakit sa ate ko? Papatayin kita. Si Shanning, itong walang hiya. Habang nasa abroad ako nitong nakaraang taon, nagloko siya sa ibang lalaki. Ngayon, buntis siya sa ibang lalaki. Ito ang ebidensya. Ete, totoo ba ang sinasabi ng bayaw ko? Anak, ano ang nangyari? Nagloko ka? At may anak ka pa sa iba? Hikaf. Anong mukha ang ipapakita namin ng tatay mo? Nanay, tatay, hindi totoo, hindi ako buntis. Hindi ako ang nagloko. Hindi ako. Hindi ka buntis? Ano ang ibig sabihin ng pregnancy report na ito? Kamag-anak, may malaking pagkakamali dito. Pwede ba tayong umakyat na lang at pag-usapan sa loob? Hindi, ito ay tungkol sa pangalan ng pamilya Shen at sa dangal ng anak ko. Ngayon mismo, dapat malinaw ang lahat sa harap ng lahat. Kung hindi malinaw, paano na ang mukha ng anak ko at ng pamilya Shen? May mukha pa ba tayong maihahara? Nandito na ang ebidensya. Ano pa ang hindi malinaw? Ang totoo, ang anak ninyong pinaghirapan ninyong palakihin. Nagloko siya, buntis siya sa ibang lalaki. Ang babae, 30 anyos, parang lobo, apat na po, parang tigre. Kung ang lalaki ay palaging wala sa bahay, natural lang na malungkot. Sa huli, dahil ito sa maluwag na pagpapalaki sa kanya, sa tingin ko, malamang kung ang puno ay baluktot, ang sanga ay baluktot din. Xiaoning, huling tanong ko na ito sa iyo. Nagkasal ka ba o hindi? Tatay, hindi ako nagkasal. E ano ang paliwanag mo sa report na ito? Ang buntis. Siya, si Kinrong, ang biyenan ko. Ikaw, Xiaoning, bakit montag ako ginaganito? Ako? Ay naku, ayoko nang mabuhay. Hindi ko na kaya. Paano ako mabubuhay? Tama ako di Ibia, itong babay. Tingnan mo, may problema talaga sa ugali. Nagsisinungaling pa hanggang sa biyenan niya. Talaga namang, walang haya. Ang tao talaga, kayang-kaya magsinungaling. Menopause na ang biyenan niya, buntis pa, magsisinungaling ng walang paghahanda. Ganyan ang anak na napalaki. Ang pamilyang ito, walang mabuting tao. Shenning, Ikaf, Tatay. Tatay niya. Mula ngayon, ikaw at ako, walang utang na loob na anak. Putol na ang relasyon nating mag-ama. Tatay, Shenning. Pinakain ka namin, ganito ang kabayaran mo? Ako. Ako bilang ina, putol na rin ang relasyon nating mag-ina. Para bang hindi kita pinanganak na walang hiya. Ate, ganito pala ang ginawa mong nakakahiya sa pamilya. At nagalit pa si tatay ng ganito. Ako, hindi na rin kita kilalang ete. nanay, tatay, hindi talaga ako buntis. Hindi rin ako ang nagkasal. Bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan?
Bakit walang naniniwala sa akin? Nanay, bakit mo sinabi iyon? Bakit ka nagsisinungaling? Sabihin mo na ang totoo sa kanila. Sabihin mo na, sabihin mo na. Bitawan mo ako. Ano ang sasabihin ko? Kahit sabihin kong ako ang buntis, sa tingin mo maniniwala ba sila? Xiaoning, aminin mo na, ikaw ang nagkasal. Ikaf talaga. Xiaoning, huwag mong sisihin ang nanay. Mas mabuti nang ikaw lang ang magdusa kaysa tayong dalawa. You, walang hiya. Kaya pala ang mga magulang mo ay pumutol ng relasyon sa'yo. Dapat lang mamatay ang nagkasal. Batuhin natin siya. Tama na. Nanay, kahapon sa ospital ikaw ang lumuhod at nagmakaawa sa akin. Huwag mong sabihin sa iba na buntis ako. Ikaw ang takot na pag-usapan ka, kaya nakiusap ka sa akin na itago yun. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magsabi ng totoo. Hanggang kailan mo pa ba itatago to? Hahamakin mo pa ang nanay ko. Gusto mong mamatay? Sumingyuan, ikaw ang dapat mamatay. Nanay, hanggang ngayon, ayaw mo pa ring aminin. Hindi kayo naniniwala sa akin. Anong ginagawa mo? Makikita sa phone ang medical records mula sa ospital. Ebidensya ang gusto nyo. Tingnan nyo ng mabuti. Sino ang buntis? Malinaw na nakasulat dito kung sino talaga ang buntis. Tingnan nyo ng maigi. Ito pala ang ebidensyang ipinapakita mo sa akin. Shening, tama na yang kalokohan mo. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagtaksil at nagkaanak sa ibang lalaki. Tapos isisisi mo pa sa nanay ko. Para kang asong ulol na kung kani-kanino kumakagat. Grabe ang sama ng ugali ng babaeng to. Anong klaseng biyenan to? Nagbuntis sa labas. Tapos ang nanay pa ang sinisisi. Hayop ka talaga. Kung ako ang nanay niyan, malamang namatay na ko sa galit. Masama ako. Sumingyuan. Kaya mo bang sabihin yan ng walang konsensya? Mula nang magpakasal tayo, puro trabaho ka sa labas. Ako ang nag-asikaso ng lahat sa bahay. Nanay, mula nang mapangasawa ko ang anak mo. Parang tunay na nanay na ang turing ko sa'yo. Sabi mo, di ka pwedeng maghugas, ako ang naglalaba. Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Gutom ka, ako ang nagluluto. Uhaw ka, ako ang naghahatid ng tubig. Buong puso kitang inalagaan. Tapos ginawa mo lang akong panakip butas. Huwag kang magsinungaling. Alam mo ang ginawa mo. Hindi talaga kayo naniniwala sa akin. Malapit lang ang ospital dito. Pwede magpatingin kami ni nanay. Paglabas ng resulta, malalaman niyo kung sino talaga ang buntis. Ayoko, kaya ako pupunta. Mahal, bakit parang natatakot ka pag ospital ang usapan? Ang sama ng mukha mo. Nanay, para mapatunayan ang katotohanan at matahimik na to, pumapayag akong magpa-check up. Ayoko. Di ako pwedeng magpatingin. Ayaf ka o. Di ako pupunta sa ospital. Nanay, bakit sinabi ni Shening na magpatingin sa ospital? Bakit ganyan ang reaksyon mo? May kinalaman ba? Ang pregnancy report na yon sa'yo. Siyempre hindi. Xiaoning, kung hindi mo pinakita sa anak ko, yung report na yon, hindi sana nangyari ang lahat NG2. Dahil nagkamali ka, dapat kang humingi ng tawad sa anak ko ngayon. Pwede kitang tulungan, huwag mo lang palabasin ang sitwasyon. Ngayon ka natakot. Sasabihin ko sa'yo, huli na. Paano nila ako trinato kanina? Paano mo ako trinato? Sasabihin ko sa'yo, gusto ko lang ng katarungan ngayon. Tama na. Minyuan, ano NG ginagawa mo tag? Dapat malinaw ang lahat ngayon. Dadalhin ko kayo sa ospital para magpatingin. Nanay, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang dangal mo ngayon. Hindi ko hahayaang babae na to. Nasiraan ka. Tara. Ayoko. Ayokong pumunta sa ospital. Nanay, Hinong, bakit ka kanyang kabahala? Ikaw ba talaga ang buntis at nangangaliwa? Kung walang ginawang masama, walang dapat ikatakot. Bakit ganyan kabahala ang matandang to? Mukhang may kakaiba talaga. Tatay, nanay,
Bakit siya takot na takot? Totoo ba ang sinabi ng ate ko? Siya talaga ang buntis? Kinrong, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Naku Laosu, ilang taon na tayong magkasama. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ko akalain na dahil lang sa mga salita ng babaeng to, pagdudahan niyo ako. Nanay, ano ba talaga? Bakit ka takot? Naku Mingyuan, anak kita. Mas naniniwala ka pa ba sa asawa mo kaysa sa sarili mong ina? Nanay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Dahil lang sa isang salita niya, pagdudahan niyo ako. Matanda na ako, kailangan ko pa bang magpa-prenatal check-up? Hindi ba't katawa-tawa yon sa mga doktor at nurse? Hindi ko kayang mapahiya, ako si Pinrong. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, alis na ako. Nanay, saan ka pupunta? Matanda na ako, saan pa? SA Provincia. Isipin mo na lang, wala kang ina. Naku nanay, pasensya na. Hindi ko dapat pinakinggan ang kabulastugan ng babaeng ito, tatay. Kausapin mo rin si nanay, araw-araw kayong magkasama. Kung may kalokohan ba siya, wala ka bang ideya? Mahal, ako ang nagkamali. Lahat ito dahil sa babaeng ito. Naiinis ako kaya nagduda ako sa'yo. Ilang taon na tayong magkasama, malaki na ang anak natin. Kung magloloko ka, matagal na sana, hindi ako dapat nagduda. Kayong dalawa, Tumahimik ka. Shening, walang hiya kang babae. Ikaw ang nagtaksil at nagbuntis. Gustong ibaling ang kasalanan sa nanay ko. Matanda na ang nanay ko kung susundin kita. Dalhin siya sa ospital para sa ganoong eksaminasyon kung kumalat ito. Ano ang sasabihin ng iba sa akin? Tatawagin nila akong sumiyuan na. Bulag at walang utang na loob na anak. Napakalupit talaga ng babaeng ito. Hindi lang pagtataksil ang gusto niya, kundi sirain din ang reputasyon at karera ni Mingyuan. Anong pamilya ba ang nagpalaki ng ganitong babaeng mapangwasak? Sa tingin ko, ang mga magulang niya at kapatid ay hindi rin mabubuting tao. Shening, paulit-ulit mong sinisiraan ang nanay ko. Gusto mo lang akong saktan. Gustong mong maging katatawanan ang pamilya namin. Sabihin ko sa'yo, hindi ako magpapaloko sa'yo. suminyuan, bulag at tanga ka talaga. Kapag nalaman mo ang katotohanan, malalaman mong gaano ka katanga dahil hindi mo ako pinaniwalaan. Maghihiwalay na tayo. Sige, hiwalayan na pero babalaan kita. Ikaw ang nagtaksil, wala kang makukuhang kahit piso sa akin. Akala mo gusto ko ang pera ninyo. Shening, pwede kang makipaghiwalay sa anak ko. Pero ibalik mo lahat ng allowance na binigay niya sa'yo. At huwag mong isiping hindi ko alam, noong nakaraang buwan ikinasal ang kapatid mo. Binigyan mo siya ng 500,000 para sa bahay. Lahat ng perang iyon. Kailangan mong ibalik. Nanay, tatay, paano kung kailangan pang bayaran ng ate ko pag naghiwalay sila? Hindi naman pwedeng dahil sa kasal ng ate ko, ay hindi na ako makakapag-asawa. Bilisan mong bayaran, asa kadalhin mo ang babaeng ito. Palaya sa pamilya namin. Pwe, mga su, wala na kaming kinalaman sa walang utang na loob na babaeng ito. Kung gusto mong maningil, sa kanya ka humingi. Bakit ka tumitingin sa amin? Nanay, Wala na kaming relasyon, huwag mo akong tawaging nanay. CJ, kung gayon, wala na tayong relasyon pero noong nakaraang buwan. Sa hating gabi, pumatok kayo sa pinto, sinabi mula sa pamilya ng babae. At pinilit si David na bumili ng bahay. Bago siya pakasalan. Kulang pa noon ang pera, yung 500,000. Sabi nyo, utang nyo lang daw yun. Huwag kang matakot. Buti na lang hindi natin binigyan si Xiaoning ng kasulatan ng utang. Hindi nila matutunton yung perang yon. Anong utang na 500,000? Yung prang sinasabi niyo. Wala kaming nakitang kahit piso. Kayo. Huwag kayong magsinungaling. Tama. Ngayon pa lang, sasabihin ko na. Kahit patayin ninyo yang walang utang na loob na babaeng yan, hindi namin babayaran yang pinagsasabi niyong divorce fee. Nanay, tatay. Kuya, bakit nyo ako ginaganito? Sabihin nyo, saan napunta yung 500,000? Ikaw ba? At yung lalaki nyo nang gumastos? Para sa bata? Sa tiyan mo? Wala akong ginawa. Bitawan mo ako. Babaeng ito, hinampas mo ang anak ko. Walong haya. Ikaw ang may kasalanan. Tapos ikaw pa ang nanapak. Babaeng taksil, hinampas mo ang asawa mo. Grabe na talaga ito. Tapos ka na ba? Tanong ko sa'yo, tapos ka na ba? Babaeng walang hiya, dapat turuan ng leksyon.
Nagtataksil habang kasal, nagdadalang tao, pinaratangan pa ang biyenan. Ginamit ang pera ng asawa para buhayin ang ibang lalaki. Kung ako yan, papatayin ka o talaga siya. Patayin siya. Patayin siya. Sabi ko na, hindi ako yung nagtataksil at buntis. Bakit walang naniniwala sa akin? Ang totoo, pinahiram ko ang pera kay nanay at tatay. Bakit nila itinatangi? Bakit? Nasisiyahan ka na ba? Ano ba ito? Ngayon, wala nang nagtitiwala sa akin, lahat dahil sa iyo. Ikaw ang nanay ni Sumingyuan. Paano mo nagawang sirain ang kasal ng sarili mong anak? Nanay ka ba talaga? Itatanong ko lang, hindi ka ba nagsisisi? Ang anak mo dati ay may masayang pamilya. Hanggang sa isang araw, ang asawa niya ay pinaratangan ng pangangalo niya at ang nagparatang ay ang biyenang kanyang pinaggalang. Dahil lang sa mga sinabi ng biyenan niya, nasira ang lahat. Dahil sa kasinungalingan mo, nawasak ang pamilya ng anak mo. Hindi ka ba nagsisisi? Shanning, bakit mo tinatakot ang nanay ko? Pananakot. Kung talagang nagmamalasakit sa'yo ang nanay mo, hahayaan niya bang mangyari ito? Palaging nagsisinungaling at nagloko pat nagbuntis. Ngayon, nagdududa na ako kung talagang anak ka niya. Tumahimik ka. Dahil sa sarili mong kasakiman. Nasaksihan mong wasak ang pagsasama ng anak mo. Pero wala kang pakialam. Nanay na katulad mo, hindi ka ba natatakot sa karma? Shanning, Sumingyuan. Ang mga bagay na hindi ko ginawa, walang sinumang pwedeng iparatang sa akin. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tatawag ako ng pulis. Hayaan natin sila ang humawak nito. Hindi ako naniniwalang. Sasabihin din nila na bulag at walang puso ang pamilya ninyo. Huwag kang tatawag ng pulis. ma, ginaganito ka na niya, huwag kang magpapaawa. Huwag mo siyang kahabagan. Pagkahabag, natatakot lang siya na mabubunyag ang kanyang kasinungalingan kapag dumating ang pulis. Tumahimik ka. Hello, gusto kong magreklamo. May nambabati ko sa akin dito. Nagloko at nagbuntis habang may asawa, tapos kasama pa ng pamilya niya ako'y sinaktan. Malaki ang pinsala sa aking katawan at reputasyon. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng katarungan. Huwag kang tatawag ng pulis. Kapag dumating ang pulis, mabubuko ang katotohanan. At pagdating ng panahon, malalaman ng lahat na ako pala ang nagloko at nagbuntis. Nasaan ka? Pupuntahan ka namin ngayon. Nasa? Huwag kang tatawag ng pulis. Ano? Ma, ano ba yan? Hayaan mo siyang tumawag ng pulis. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Huwag kang tatawag ng pulis. Anak, kunin mo ang cellphone niya. Ang pagloloko ng asawa mo. Kapag may sula sa pulisya, record na yan. Kahihiyang dadalhin mo habang buhay. Umalis ka diyan. Hindi mo ako. Hindi ko tumawag ng pulis. Bitawan mo. Ma, Mahal. anong nangyari sa'yo? Sumasakit ang tiyan ko. Baka nasaktan ang sanggol sa loob. Talagang karma ang bumalik sa kanya. Ikaw na masamang babae, saktan mo ang nanay ko at okay lang. Ngayon, dinadungisan mo pa ang pangalan ng nanay ko. Wala akong ginawa. Nakita naming lahat kung paano mo pinalo ang biyenan mo. Sa peder, parang gusto mo siyang patayin. Sa harap ng maraming tao, gumawa ka ng krimen, mas masahol ka pa sa hayop. Shanning, kung may problema ka sa akin, dapat sa akin ka lumaban. Bakit? Paulit-ulit mong sinisiraan ang nanay ko. Wala akong ginawa. Kung hindi niya kinuha ang cellphone ko, hindi ko siya itutulak. Anong ginagawa mo? Siguro noong una, masyado akong mabait sa'yo. Kaya ngayon, lakas mo ng loob na saktan ako at ang pamilya ko. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, hayop ka. Kung may mangyari sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Tatay, nanay. Mingyuan, halika rito. Parang may problema ang nanay mo. Nanay, okay ka lang. Huwag mo akong takutin. Ang nabangga ay katawan niya. Bakit may dugo sa ibaba? Mukhang magkakaroon siya ng miscarriage. Anong sinasabi mo? Malamang buntis siya. Delikado ang kalagayan niya ngayon. Kailangan siyang dalhin sa ospital agad. Baka mawalan siya ng buhay. Impossible. Si Shanning ang buntis dahil sa pangangaliwa. Hindi magsisinungaling sa akin ang nanay ko. Tatay, hindi ka naman maniniwala sa kanila, di ba? Ilang taon na tayong magkasama ng nanay mo. Hindi na maniwala na magsinungaling siya sa akin. Nandyan na ang katotohanan, hindi pa rin kayo naniniwala.
Talagang wala na kayong pag-asa. Tumigil ka, tatay. Delikado ang kalagayan ng nanay ngayon. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Dalhin natin sa ospital. Dalhin mo agad ang nanay mo sa ospital. Hayop ka, bakit ka sumusunod? Sinira mo ang nanay ko, gusto mo pa ba siyang saktan? Dalhin mo ang nanay mo sa ospital, sasama ako. Para marinig kung ano ang sasabihin ng doktor. Shanning, ganito na ang kalagayan ng nanay ko, dinadumisan mo pa siya. Tao ka ba? Minyuan, dalhin mo muna ang nanay mo sa ospital. Pagkatapos ng check-up, tingnan natin kung hanggang kailan siya magiging matigas ang ulo. Tatay, nanay, umalis na sila. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi mo ba narinig? Dadali nila si Kinrong sa ospital para magpa-check up. Tara, sumunod tayo para malaman natin kung sino ang nagsisinungaling. Tara. Azava. Nasaan ako Lausu Mingyuan? Ano nangyari sa akin? Bakit nasa ospital? Bakit nandito rin ang buong pamilya nila? Nanay, ikaw ay na. Nabunggol siya ngayon tapos sumigaw ka ng sakit ng tiyan. Kaya dinala kita agad sa ospital para magpatingin. Nanay, huwag kang mag-alala kung may mangyari man sa'yo. Hindi ko siya patatawarin. Ano sinasabi mo? Nanay, bago ka mawalan ng malay, sumigaw ka ng sakit ng tiyan, kaya ako at si tatay. Ay dinala ka agad sa ospital para magpatingin, nanay. Anong nangyari sa'yo? Alam na ninyong lahat. Asawa, sabi ng doktor, malapit na dumating ang resulta ng check-up. Ano ang nangyari sa'yo? Wala, siguro. Parang may nararamdaman pa rin akong. Hindi maganda sa pakiramdam. Kinrong, hanggang ngayon. Itinatago mo pa rin, malapit nang lumabas ang resulta ng check-up sa ospital. Malapit nang malaman. Sabi mo hindi ka buntis. Paano mo ipapaliwanag yon? Shanning, sinama kita dahil nasa peligro ang nanay ko noon. Hindi kita pinapansin pero ginawa mo to sa nanay ko. Hindi pa kita sinisingil. Sige, suntukin mo ako sa paningin mo. Sinungaling na ako, buntis at nangangaliwa, walang hiya. Gusto ko lang ng katotohanan, Shanning. Para mapatunayan ang aking kalinisan, kaya mo ba akong patayin? Tama na, huwag na kayong mag-away. Mahina ang katawan ng nanay mo. Kailangan niya ng pahinga. Tahimik muna. Nanay, pasensya na, hindi ko alam na dahil sa akin. Nasaktan ka ng ganito. Mingyuan, Hindi ako nasaktan. Nanay, gumaling na ako, siguro. uwi na tayo. Nanay, hindi ka pa gumagaling, paano tayo alis? Parang wala naman ako. Mal uba, Laosu. Mingyuan, umuwi na tayo. Talagang okay lang ako, aray. Azava, Okay ka lang ba, nanay? kasalanan lahat ito ni Shenning. Tandaan ninyo, kung may mangyari man sa asawa ko. Pananagutan ninyo, nanay, tatay. Matagal ko nang sinasabi sa inyo na huwag sumali sa gulo. Ngayon ito na. Ang pamilya Su, pinagkakasuhan tayo. Hoysu, sasabihin ka ayo. Si Shenning na suwal na yan. Matagal na kaming walang kinalaman sa kanya. Huwag mo kaming idamay sa kalokohan mo. Kanina nagmamadali kang umalis kasi natatakot ka. Lalabas na ang resulta ng eksaminasyon sa ospital. Malalantad na buntis ka, tama ba ako? Shanning, ito na ang huling babala ko sa'yo. Huwag mong gamitin ang kasalanan mo para siraan ang nanay ko. Noon pa man, sinabi ko nang magpapacheck din ako sa ospital. Pero pinipigilan mo dahil alam mo. Kapag nasa ospital na, kapag lumabas na ang resulta, malalaman na ang katotohanan. Pero hindi mo inakala noong nakatulog ka. Si Suminyuan at ang tatay niya. Pinagawa ka na ng kompletong eksaminasyon kaya. Para hindi malantad na ikaw ang buntis sa kalokohan. Kaya ka naghanap ng dahilan para umalis, di ba? Shenning, Ngayon alam na ng lahat na buntis ka, hindi ako. Minyuan, ayaw ko na silang makita. Palisen Montag sila. Mapa, bakit naman biglang nagbago ang ugali nitong matandang to? Nung nalaman niyang may eksaminasyon sa ospital, grabe ang pagbabago. Parang siya talaga ang may kasalanan, buntis sa iba. Si Xiaoning ba talaga ang biyenan? Mingyuan, ano pang hinihintay Montag? Hindi mo na pinakikinggan ang nanay mo, bilisan mo. Palisin mo na yung buong pamilya. Palayasin mo na sila. Kayong lahat, lumayas kayo. Ginoong Su, ito po ang medical report. Ng inyong ina na si Ginang Qin. Pakitingnan po. Ma, ano ba talaga ang nangyari sa report na to? Suminyuan, nakasulat ba dito? Nabuntis ang nanay mo, alam mo na ngayon. Sino ba talaga ang nasinungaling sa'yo? Lenny, sasabihin mong buntis ang nanay ko, tingnan mong mabuti. Ano ba talaga ang nakasulat dito? Hindi ito totoo, hindi ito totoo. Sabi dito si Kinrong ay sumasakit ang tiyan at dumudugo. Dahil sa matinding impact,
Walang nabanggit na pagbubuntis. Kinrong, ano ba itong ginagawa mo? Lao Wang. Dahil sa tagal na nating pagkakakilala, Tulungan Montag ako. may 200K dito sa card. Tulungan mo akong itago ito. Ang lihim kong pagbubuntis. Pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ng 200,000. Alam kong kailangan ng pera ng anak mo. Para sa pag-aral sa ibang bansa. Lao Wang, pakyos up. Sige. Impossible ito. Sabihin mo, ikaw ba ang pumalit sa report? Tama na ang kalokohan mo. Nandito na ang ebidensya, hindi mo pa rin aminin. Ako ang nagkakagulo. Kahit hindi ko alam kung ano talaga. Ang nangyari, pero may problema talaga sa report na ito. Sabihin mo, ikaw ang nagdala ng report. Bakit wala dito? Ang impormasyon tungkol sa pagbubuntis ng biyenan ko. Ikaw ba ang nagbago nito? Ikaf, huwag kang magsinungaling. Sasabihin ko sa iyo nang walang pahintulot ng pamilya. Binago mo ang impormasyon ng pasyente. Alam mo ba ang bigat ng ginawa mo? Kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon, pupunta ako sa DN ninyo. Shening, pinagtiisan kita ng matagal. Ngayon, lumabas na ang resulta ng check-up ng nanay ko. Nandito ka pa rin nagkakalat ng kasinungalingan. Mukhang baliw ka na talaga. Sumingyuan, bitawan mo ako. Ngayon, dapat kong malaman ang katotohanan. Nandito na ang ebidensya, ano pa ang hindi malinaw? May problema talaga sa report na ito. Pekil ito. Inyuan, baliw na talaga ang babaeng ito. Palayasin mo siya. Hindi ako baliw. Simulat sa pool, marami akong tiniis. Maraming batikos ang dinanas ko. Ang gusto lang ni Shani ngayon ay ang katotohanan. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Nakita ko ang pregnancy report na ito. Hindi mo ako maluloko. Itanong ko sa iyo, may problema ba talaga ang pregnancy report na ito? Noong nagbuntis ang biyenan ko dahil sa pagkakanulo, tinawagan niya ako para pumunta sa ospital. Sa kanyang pregnancy report, malinaw na nakasaad ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Pero sa report na dinala mo, nakasaad na walang bata sa kanyang tiyan. Hindi ako naniniwala. Shening, pwede bang tumigil ka sa pagiging unreasonable? Sumingyuan, tumahimik ka. Itinatanong ko sa iyo, may problema ba talaga ang report na ito? Ito. Ako. May problema ba talaga? Mingyuan, ano pang hinihintay Montag? Si Shening na ito ay talagang baliw na. Dalhin mo na siya palayo. Kinrong, ospital ito. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo. Direktor Wang, bakit ka nandito? Ano ang nangyayari? Kamusta? Pinaghihinalaan ko na may tao sa ospital na ito. Na nagbago ng impormasyon ng kalagayan ng pasyente nang walang pahintulot. Ang pagbabago ng mga record ng pasyente nang walang pahintulot, anuman ang dahilan, ay isang malubhang paglabag sa batas. Sa pinakamagaan, mawawalan ka ng trabaho. Sa pinakamalala, maaari kang makulong. Alam mo na ngayon ang mga kahihinatnan, maraming tao ang nakatingin dito. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, ang resulta ng pagsusuri na ito. May problema ba talaga? Tatay, tingnan mo si ate mula simula hanggang ngayon. Patuloy na nagtatanong tungkol dito. Pakiramdam ko, si ate ay talagang inakusahan ng kanyang biyenan. Baka naman, talagang inakusahan natin ang sarili nating anak. Hintayin natin at tingnan pa. Hindi pa tapos ang lahat. Walang makakapagsabi ng huling desisyon. Tinanong kita ang resulta ng pagsusuri na ito. May problema ba talaga? Sagutin mo ako. Mingyuan, Ikaw, titingnan mo lang ba itong maliit na cute na ito na sumisigaw dito? Ospital ito, mga tao sa labas ay nakatingin. ganito ka lang titingin? Hayaan mo bang makita ng mas maraming tao? Ang kahihiyan ng ating pamilya. Bilisan Montag, palayasin Montag siya. Palayasin mo siya. Sumingyuan, tumigil ka. Ako si Shening, matuwid ang aking pamumuhay. Ang aking biyanan ay nataksil at nabuntis ng hindi sinasadya para hindi malaman ng aking biyanang lalaki. At asawa, pinagtakpan ko siya. Nang hinahawakan ko ang kanyang pregnancy report, ay aksidenteng nakita ng aking asawa. Nang malaman niya na ang pangalan sa report, ay nasunog na para protektahan ang sarili. Ay inakusahan niya ang kanyang manugang na nagtaksil at nabuntis ng ibang lalaki. Maraming beses akong nagpaliwanag, ngunit ang aking biyenan at asawa ay nagtulungan. Para ako ay insultuhin at saktan. Ngayon, gusto ko lang ng katarungan. Zia pala, bakit ganito?
At ang report na ito na kanyang ipinakita, hindi ko tinatanggap. Ma'am, kalmahan Montag muna. Ganito na lang. Tatawagin ko ang director na si Liu Zuping para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Huwag tatawag ng director. Bakit? Dahil, Dahil sa ano? dahil, Sige, dahil ayaw mo pa rin magsabi ng totoo ngayon. Pupunta ako agad para kunin ang dian ng ospital ninyo. Tingnan natin kung may doktor sa malaking ospital na ito. Na maglakas loob na baguhin ang impormasyon ng pasyente. huwag mong tawagin ang diyan. Direktor Wang, bakit ka natatako? Ikaw ba talaga ang pumalit sa resulta ng pagsusuri ng pasyente? Siya ang may kasalanan. Binigyan niya ako ng bangko card na may 200,000. Papalitan ang resulta ng pagsusuri. Kasinungalingan. Anong 200,000? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala talaga. Kinrong, ang tagal na nating makakilala. Bigla ka na lang nagbago. Kung ganito, huwag mong sisihin kung wala akong awa. Sasabihin ko lahat ng ipinagawa mo sa akin. Ano ba talaga ang nakasulat sa orihinal na report? Buntis siya. Ano? Nanay, ikaw ba talaga ang buntis? Wang, huwag kang magsinungaling. Alam ka una. Kayong dalawa ang nagtutulungan para siraan ako. Magkano ba ang binigay sa iyo ng batang ito? Kinrong, hanggang ngayon matigas pa rin ang mukha mo. Ikaw ang matigas ang ulo. Mingyuan, ano pa ang hinihintay Montag? Palayasin mo na itong batang ito at ang kasabwat niya. Palayasin mo silang lahat. May ebidensya ako na buntis si Kinrong. Ito ang resulta noong pagsusuri na buntis si Kinrong. May backup ako. Tingnan ninyo. Ang buntis ay talagang nanay ko. Tatay, nanay, ang totoo pala, ang biyenan ng ate ko ang may kasalanan. Mali kami sa ate ko, HMP. Zhu Mingyuan, Zhu Cheng. Kailangan ninyong bigyan ng paliwanag ang anak ko. Paano nangyari ito? Matanda na ang nanay ko, paano siya mabubuntis? Lahat pala ng ito ay kasinungalingan mo. Niloko Montag kami. Hindi. Pek ang report na ito. Matandang Sumingyuan. Huwag kayong maniwala. Totoong-totoo ang report na ito. Kung peke ito, handang-handa akong hapin ang anumang legal na responsibilidad. Tumahimik ka. Pamilya tayo, dapat kayong maniwala sa akin. Nanay, kung gusto mong maniwala kami sa'yo, ganito ang gawin mo. Pumunta ka ulit para magpa-check up. Ayoko. Naiintindihan ko na ayaw mo noon dahil nahihiya ka. Pero ngayon, ito na lang ang tanging paraan. Para mapatunayan mong malinis ka. Nanay, sigurado ka bang ayaw mo pa rin pumunta? Ayoko. Tingnan mo ang reaksyon niya. Ngayon alam niyo na kung sino ang nagsisinungaling. Nanay, pinili kong maniwala sa'yo dahil nanay kita. Ilang dekada na kayong magkasama ni tatay. Si Shening ay manugang mo. Paano mo siya nagawang ganyanin? Ako. Kinrong, ilang taon na tayong magkasama. Sa isang bubong, hindi ko akalain na ganito kasama ang puso mo. Ang ginawa mo, paano na lang ang mukha naming mag-ama? Laosu. Tanungin kita ulit, ano ba talaga ang nangyari sa bata sa tiyan mo? Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Hindi ko sinasadya. Pekinggan emaw ako. Ang batang ito. Aksidente lang ito. Kinrong, ganyan ka na nga ang edad ng anak natin. Ginawa mo pa rin. Ang kahiyahiyang bagay na to. Inisip mo takti kaming mag, AMA? Wala ka bang respeto sa amin? Nanay, mula noong bata ako. Sa isip ko, ika'y laging mabait at mapagmahal. Bakit ngayon ganito ka na? Bakit ka naging ganito kasama at walang hiya? Laosu, Pekinggan Montag ako. Please. Nagkamali lang ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kayo sinadaling itaguan. Natatakot lang ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin. Kung malaman nyo ang totoo. Nagkamali lang ako. Laosu.
Pasensya na, patawarin mo ako, please. Mingyuan. Kasalanan ka lahat. Nadala lang ako ng emosyon. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan. Bulag talaga ako. Kung ganito, maghiwalay na tayo. Anong sinasabi mo? Sabi ko, hiwalayan na kita. Sa ganitong edad, wala ka bang hiya? Ako, may hiya kaya ako. Laosu, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Hindi ako pwedeng umalis sa bahay na ito. Isipin mo ang pag-alaga ko sa iyo. Sa loob ng ilang dekada, Patawarin montag ako, okay? kung maghihiwalay tayo, paano ako mabubuhay mag-isa? Mingyuan. Tulungan mo ako, pakiusapan mo ang tatay mo, okay? Nanay, paulit-ulit kang nagsisinungaling, paano ko? Ipagmamakaawa sa tatay ko para sa'yo. TSK, talagang walang hiya sa katandaan. Kung hindi dahil sa iyo, Ang iming ningning ay hindi sana. nagdusa ng ganito, tapos hihingi ka pa ng tawad? TSK, tumahimik ka. Kausap ko ang anak ko, wala kang pakialam. Mingyuan. Isipin mo na ako ang iyong tunay na ina. Tulungan mo ako, pakiusapan mo siya, okay? May pamilya ka rin. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng isang pamilyang nagkawatak-watak. Nanay, alam mo bang may pamilya ako? Noon mo pa sinisiraan si Shening. Habang pinapanood mo ang aking pagsasama na magkawatak-watak, naisip mo ba ang aking pamilya? Mahal, huwag kang umalis. Huwag kang magsalita ng ganyan, maghihiwalay tayo. Mahal, alam kong mali ako, isa lang itong malaking pagkakamali. Huwag mo akong iwan. Wala na tayong relasyon. Babayaran ko ang utang ko sa iyo. Tapos tayo ay maghiwalay. Hindi, ayaw kong maghiwalay, mahal, alam kong mahal mo pa rin ako. Huwag mo akong iwan, okay? Pagkakamali. Buong araw kayong nanakit at nambasto sa akin. Hindi ito mababayaran ng salitang pagkakamali mo. Mahal, ako ang nagkamali. Basta huwag mo lang akong iwan, gagawin ko ang lahat, mahal. Manugang, talagang mali kami sa nangyari. Anak, humingi ka ng tawad kay Xiaoning. Humihingi. Ako NG Tavat. Manugang, talagang isa itong malaking pagkakamali. Ito ang dahilan, siya ang nagsinungaling sa amin. Mahal, isa lang itong malaking pagkakamali. Buong araw ninyo akong sinaktan at ininsulto sa katawan at isipan ko. Nagdulot kayo ng malaking sakit at pagdurusa. Sumingyuan, itatanong ko lang sa'yo. Mula nang tayo ay magkakilala hanggang ngayon, anong klaseng tao ako? Hindi mo ba alam? Alam ko. Pero bakit hindi mo ako pinapakinggan? Bakit? Nung inakusahan ako ng nanay mo, hindi mo ako pinaniwalaan. Ako. Sabi ko na, hindi ako yung nagloko at nagbuntis. Asawa mo ako, bakit ka sumasama sa mga magulang mo? Para akusahan ako. Bakit ba talaga? Hiya, ikaw ang may kasalanan nito. Kung maghiwalay ang anak ko at si Xiaoning, hindi kita patatawarin. Xiaoning, kasalanan ko lahat. Huwag kang maghiwalay kay Mingyuan. Kung maghihiwalay kayo ni Mingyuan, palalayasin ako ng biyenan mo, isipin mo na lang. Namatanda na ako. Mava ka naman sa akin. Xiaoning. Hindi ko kayo patatawarin. Ay naku. Mapa, kung talagang maghihiwalay ang ate ko at ang bayaw ko, ibabalik sa kanya ang down payment ng bahay ko. Kung hindi ako makakapag-asawa, mawawalan ng apo ang pamilya natin. Xiaoning. Misunderstanding lang ito. Sabi nga, isang araw na mag-asawa, isang daang araw na pagmamahalan. Walang galit na magdamag sa mag-asawa. Tingin ka o kay Mingyuan. Aos puso na siyang humihingi ng tawad. Patawarin mo na siya. Huwag naman sanang dahil sa'yo. Apektuhan ang pag-asawa ng kapatid mo. Hindi ba gusto niyo akong i-cut off?
Anong pakialam nyo kung maghihiwalay kami? Anong pakialam nyo kung mag-aasawa si Shandeping o hindi? Anong pakialam ko? Ate, Ay naku, Xiaoning. Anak kita, isinilang ko sa loob ng 9 na buwan, kung hindi ikaw ang tunay kong anak. Sino pa ba ang tunay kong anak? Alam mo palang anak kita, isinilang sa 9 na buwan. Pero bakit mo inakusahan nila ako? Hindi mo sinabing anak mo ako. At ikaw, kapag may problema, agad-agad gusto mong i-cut off. Karapat-dapat ka bang maging ama? ate, Huwag mo akong tawaging ate. Nung ikakasal ka, kulang pa ang pera mo. Ako, walang kibo, naglakas loob na humingi ng pera sa asawa ko para sa'yo. Pero ano ang ginawa mo? Ano ba talaga ako, Shening? Ano ba talaga ang halaga ko? Anak. Tama na. Pagod na ako. Ayaw ko nang magsalita pa. Ito na talaga ang paghihiwalay namin. At kayo, huwag na kayong magpakita sa harap ko kailanman. Mahal, Ang kasalanan ng tadhana ay maaaring patawarin. Pero ang kasalanan mo sa sarili mo ay hindi mapapatawad. mahal. Zinta. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Dahil sa makasarili mong hangarin, hindi mo lang sinira ang tiwala ko sa'yo. Sinira mo rin ang pamilya ng anak natin. 2 pamilya ang winasak mo. Natapos na rin ang kahibangang ito. Sa pagitan ng mag-asawa, dapat ay nagtutulungan at nagtitiwalaan. Ang pag-aasawang walang tiwala ay tuluyan ng nagwakas. Sana lahat ng kababaihan, kapag dinungisan ang kanilang pangalan, ay maglakas loob na tumayo at ipaglaban ang kanilang karapatan. Binabati ko rin ang sarili ko. Ngayon, si Shening ay magsisimula ng bagong buhay.